Sa kabila ng grabing panalasa dito ng ASF sa aming lugar, si Sir Robert, yung isa sa mga survivor dito sa lugar nila. So sa kasalukuyan ay nagpuputol siya ng ngipin at buntot at siya na yung pinapagawa ko. So kanina ay in-explain ko lang sa kanya kung ano yung mga dapat gawin at ayan, marunong na siya at kahit siya lang yung mag-isa ay okay na. Napakamahal na ngayon ang baboy dito sa amin. Yung live weight ay umabot na ng 200 to 210. So hello mga farmer, mag-aaraw sa iyong lahat. Dito tayo kay Sir Robert na backyard piggery. So sa ngayon po ay nanganak yung kanyang isang inahin. At ngayon ding araw na to ay tuturuan natin siya na magproseso ng kanyang mga biik. So para hindi na siya tatawag ng mga technician kapag marunong na siya. So sa kasalukuyan ay nagpuputol siya ng ngipin at buntot at siya na yung pinapagawa ko. So kanina ay in-explain ko lang sa kanya kung ano yung mga dapat gawin at ayan, marunong na siya at kahit siya lang yung mag-isa ay okay na. Ayan. So yung ginagawa namin ngayon ay one day stress, no? So ito po yung isang proseso na kung saan ay sinasabay na natin lahat, yung pagputol ng buntot, putol ng ngipin at pag-inject ng iron at pati na rin antibiotic. Okay, so tapos siyang magputol ng ngipin, ngayon naman ay sa buntot naman. Ayan, so ina-assist natin siya kung ano yung mga dapat gawin at yun, okay naman. So mamaya explain natin kung ano yung naging problema ng kanyang inay, no? Kasi nga tinatawag niya tayo kasi nga nagkaroon ng problema yung kanyang inahin. So mamaya explain ko sa inyo kung ano yung nangyari. Ayan, so nakapagputol na siya ng buntot at yun, nalimutan natin yung iron. So inject tayo ng iron, 1 ml per head. So at least marunong si Sir, no, na magproseso ng kanyang mga biik. So parati siyang nanonood sa ating mga videos. So sulit na subscriber natin, followers sa Facebook at saka sa YouTube. So kapag ka may problema siya ay tayo yung pinapatawag niya para mag-service sa kanyang mga alaga. So iron intravascular 1 ml. Okay na. So ay mga farmer, tapos na kami ditong magproseso ni Sir Robert na kanyang mga biik, no? So ika 3 days ngayon ng kanyang mga biik simula nung pinapanganak. So dito sa lugar nila, si Sir Robert po ay isa po sila sa nakaligtas sa panalasa ng ASF. Yan, so isa natin siyang taga-subaybay sa ating mga videos. At ayun, dahil din sa mga videos natin tungkol sa mga paraan natin kung paano natin maiwasan yung panalasa ng ASF, ay sinunod niya lahat ng mga advice natin. At yun, yung isang inahin nila ay nanganak ng ligtas din. So hindi siya totally na nakaligtas talaga sa panalasa ng ASF kasi nga yung unang inahin niya na nanganak dito, actually lahat ng mga biik na yon, almost 11 pieces na mga biik ay nadali ng ASF. Kaya lang ay huli na yung tips na ibigay sa atin tungkol sa paggamit ng diesel. Pero ganun pa man mga farmer, meron siyang isa doon na natira doon sa magkakapatid na yon, sa isang batch na yon. At yun, laking pasalamat niya at nakaligtas rin. At pati na rin ito sa kalagitnaan ng kasagsagan ng panalasa ng ASF, nanganak din ng ligtas yung kanilang inahin. So kagabi nga ay nung isang araw nga pala ay pumunta siya sa bahay at binalita niya sa atin kung ano yung nangyari. At ayun, malaki daw yung problema niya tungkol dito sa kanyang inahin kasi nga sobrang tapang daw. So ito po yung kanilang inahin, no? So may lahi po ito na Pitrain at large white. Okay, so ito po yung kanyang mga beak. So actually siyam dapat ito yung mga beak niya. Kaya lang ay nagkaroon ng mummified piglets, isang piraso, tapos mabas yung isa, patay na rin, pero hindi yun mummified, kaya lang ay siguro ay nalason. At yung isa dito ay kinagat nga ng kanilang inahin at namatay. So napakasayang. So yung ginawa ni Sir dito ay hindi niya binigla, no? Kasi nga kapag pinapalapit niya yung kanyang mga biik ay talagang kakagatin niya at papatayin niya ito. Pero
kahapon andito tayo at in-observe natin at yun, in-advise natin sa kanya na wag lamang nabiglain yung pagpapalapit ng mga big sa kanya at yun, lalambingin lang natin, himasi-masi lang natin hanggang sa masanay siya. At ayun, kanina nga pagdating natin dito ay dumidede na yung kanyang mga big sa kanya. Yun, at isa yung napakalaking improvement mga farmer dito sa kanilang inahin. Actually, ang isa sa mga rason kung bakit nagiging matapang yung ating mga inahin ay syempre sa lahi or genetics nila. So napakalaga na alamin natin yung history ng ating mga baboy na kung saan natin sila kinuha para sa kanila malaman natin kung mabuti nga ba silang gawing inahin. At kapag hindi natin alam yon ay isa rin yun sa magiging problema natin. At isa rin sa mga nagiging rason kung bakit makatapang yung ating inahin ay yung pagkakaroon nila ng sakit. For example, ay pagkapanganak nila, nagkaroon sila ng infection at nagkaroon ng lagnat. So kapag merong gumagambala sa kanila, ay talagang hindi sila mapakali at kagatin nila kahit na yung may-ari. So dito naman sa alaga nila ay di naman nangagat ng ano sir no, ng tao, mabait sa tao, pero sa kanya mga biik ay talagang kinakagat niya nung isang araw simula nung nanganak siya, pero ngayon ay okay na rin. At isa pang rason kung bakit nagiging matapang yung ating inahin ay syempre kapag hindi natin naputulan ng ngipin yung mga biik natin, kasi nga sobrang sakit yan kapag dumidede sila. At kapag hindi natin pinutulan ay talagang magkakaroon ng problema yung ating mga inahin at di sila magpapadede, kasi nga sobrang sakit yan dito sa kanilang mga utong kapag kinakagat yung mga dede nila. So kinakailangan first day pa lang ay magputol na tayo ng ngipin kapag nakita natin ng senyales yung ating inahin na sobrang tapang. So ito nga pala si Sir Robert no, so isa nating subscriber at gumagamit siya ng ano dito mga farmer, ng diesel at lahat ng advices natin ay in-apply niya dito sa kanyang mga baboy. At yun, ito nga yung isa sa mga natitirang baboy dito sa kanilang lugar. At dito sa halos paligid nila ay wala nang natira sir no? Oo. Ikaw na lang dito yung may baboy na natira sir? Oo, isa lang. Ako lang dito may baboy. Pero itong natira sa ISF na dumaan, pero yung dati kong alaga na mas malaki rito, anak ng 13, ay namatay sa dahil sa ISF. Bali 12 yung namatay. 12 11. yung namatay. Mayroong natirang isa kung saan pa yung Pinakabansot. bansot nila tawagin. Yung pa natira, pero okay naman sa kabila. So grabe mga farmer no. Sa kabila ng grabing panalasa dito ng ASF sa aming lugar, si Sir Robert yung isa sa mga survivor dito sa lugar nila. So halos dito mga farmer sa paligid nila may mga alaga din na mga baboy dyan, pero yun, siguro swerte na rin na may natira siyang baboy dito. At yun, napakamahal na ngayon ang baboy dito sa amin. Yung live weight ay umabot na ng 200 to 210. Yung mga big naman ay umabot na ng 3,500 to 4,000. So jackpot si sir kapag nabuhay na ito. 4,500 liso. Oh, 4,500 na raw yung mga big dito na binebenta. Sa liso. So sinong mag-akala mga farmer na makaligtas yung mga baboy ni sir dito? So yung ginawa lang ni sir ay Yung ginawa natin ay vitamins, tapos itong King's Beta Plus, ito ang number 1 na vitamins ko araw-araw yan. Tuwing umaga may vitamins yan na nilalagay ko sa pagkain. Paligid, malinis para yung lamok, walang lamok. So ano yung ginagawa mo sir na pang taboy ng lamok at langaw dito? Ay bumba lang ng diesel. Okay, so umaga, bote, walang langaw, makita. Oh, yan mga farmer, walang lumilipad-lipad dito na mga langaw at lamok. Yan, so diesel lang sir, diesel. Yun, so sa kakapanood ng video ni sir sa ating channel sa YouTube tsaka Facebook, yun, in-apply niya yung paggamit ng diesel dito. At di naman natin masabi na hindi naging effective, kasi nga yun, may natira dito siya na mga baboy. At yun lang din yung ginagawa niya, yung katulad sa atin na pag-spray ng diesel umaga at saka hapon, or minsan ay 3 to 4 times a day yung pag-spray niya dito. So kita niyo naman yan mga farmer, napakalinis ng kanyang area, walang lumilipad-lipad na langaw or kahit na anong insekto.
Yan, so kahit na ganitong bagong panganak mga farmer, pwede natin itong sprayhan ng diesel. So kung makikita natin kung nagkakaroon ng problema yung ating mga inahin kapag tinamaan ng diesel, so wag nating i-direct. Pwede naman dito sa gilid lamang. Gilid. Kasi nga yung isa sa mga epekto or side effect ng pag-spray ng diesel ay minsan namumula yung kanang katawan, yung parang nasusunog sila kasi nga medyo mainit nga naman yan sa katawan nila at lalo na sa mga biik. So ang purpose po ng diesel ay para itaboy lamang yung mga lamok tsaka langaw dito. Yan, so merong nagko-comment sa atin na nagtatay raw yung kanilang mga biik kasi nga sa pag-spray ng diesel. Meron din naman na namumula daw yung balat ng kanilang mga baboy. Pero kapag ganyan na nakikita natin na merong side effect, so wag na nating i-direct mismo sa kanilang kainan or mismo sa mga baboy nila. So dito lang sa paligid, okay na po yan. Ang pinaka-goal natin dito ay maalis natin or mataboy natin yung mga carrier ng virus kagaya ng langaw tsaka lamok. Actually, tayo pa natin yung pinapatawag ni sir kapag nagkakaroon ng problema kahit na meron na siyang technician dati. Yan, so ayun, nagkaroon siya ng tiwala sa atin kasi nakikita naman niya sa mga videos natin yung ginagawa na pag-alaga ng baboy. At yun, nasatisfied na naman siya sa mga ginagawa natin dito. Yun, at kanina mga farmer, nakita niyo naman na pina-actual natin si sir ng pagbuta ng ngipin at buntot na siya lang mag-isa. So sa ganung paraan ay natulungan natin siya na kapag nagkaroon ng problema yung kanyang mga inahin at mga bikay, yun, marunong na po siya. So ayun sir, maraming salamat at yun, sana ay maging maayos yung mga bik mo dito. So swerte ka ngayon kasi nga ngayon nakaligtas ka na baboy at napakamahal pa ng presyo ngayon. So sana ay magtuloy-tuloy na sir, no? Sana dumami ang baboy ngayon. Kasi nga dito sa lugar namin mga farmer, Wala na. doon sa area namin, ako lang tsaka 2 subscriber din yung natitira doon sa lugar namin. So dito sa area ni sir, bali kabilang baryo ito, kabilang barangay. So siya lang din dito sa area nila yung may matitirang baboy. So swerte ito mga farmer, meron siyang 6 dito na bagong piik kasi nga dapat siyam ito pero namatay yung iba dahil sa panganak din at dahil sa katapangan ng kanilang inahin. So yun nga, ang gagawin natin dito kapag nagkaroon ng ganitong problema yung ating inahin, huwag nyong bibiglain na ilagay agad yung mga beak dito. So paunti-unti lamang lalambingin natin yung ating mga inahin, huwag nang pwersahin kasi nga yung iba kapag nakita nila na kinakagat yung mga beak, ayun, palo agad yung inahin, no? So wag ganun mga farmer. Kinakailangan ay bigyan natin yung 100% na pag-alaga sa ating inahin. So unahin muna natin yung inahin bago yung mga biik Kasi first time yung anak. yun. So first time yung mga farmer, kadalasan sa mga ganitong gilt na bagong panganak, ang pinakaunang problema natin dyan ay is either parvovirus or pagiging matapang ng ating mga. So kahit na anong lahi naman yan, nagkakaroon talaga ng ganitong problema. So ang ating gagawin, tiyaga, sipag at syempre yung dedication natin sa pag-alaga. So wag tayong mapagod sir, no? So wag tayong mapagod. Yung masimas lang sa ating mga Turo mo sa akin. yan. Masimas lang. Yun, so yun yung ating in-advise kay sir. Kasi nga nung nakaraan ay sobrang nataranta siya dahil sa yun, tuwing pinapasok niya raw yung kanyang mga beak dito ay kinakagat. So hindi nga nakaligtas yung isa at namatay talaga. So ngayon wala na siyang pakialam mga farmer. So actually 3 days, maximum 3 days po yung ganitong problema ng ating mga inahin. So napakalaga pagkapanganak ng ating mga inahin, so inject agad tayo ng mga gamot, antibiotic, oxytocin para mailabas niya yung mga natitirang debris dun sa kanyang matres. At the same time, kung meron tayong mga vitamins ay bigyan na natin para mabilis siyang makabalik sa kanyang dating kondisyon at aalagaan niya yung kanyang mga biik. So ay mga farmer, isa naman sa mga subscriber natin yung nakasurvive sa panalasa ng ASF dito sa aming lugar. So sobrang saya ni Sir Robert na sa kabila ng grabe yung panalasa ng ASF dito sa amin at halos ng lahat ng mga kapitbahay nila na mayroong alagang baboy ay siya lang yung natatanging nakaligtas, no, or merong nakaligtas ng mga baboy. So swerte niya ngayon dahil sa sobrang napakamahal na ng presyo ng baboy ngayon dito. So nasa 200 to 210 pesos yung presyoan ng live weight dito sa amin ngayon. At pati na rin yung mga biik ay halos lumulobo na rin yung presyoan dito. Okay, so yung ginawa natin kanina mga farmer, yung tinuro sa kanya na 1 day stress. So meron akong ginawang video na kung saan ay in-explain ko sa inyo
kung paano natin ginagawa yung 1-day stress at kung ano yung mga benefits na makukuha ng ating mga biik sa proseso na iyon. At doon naman sa mga dahilan ng pag-imatapang ng ating mga baboy na inahin, lalo na sa mga unang panganak or first parity ng ating mga baboy na inahin, ay ilan lamang yun sa mga na-discuss natin, no? At idagdag ko na rin na kapag gusto natin na mag-alaga ng inahin, so make sure lang na kumuha tayo ng magandang lahi ng inahin, no? It's either large white or Landry. So yun po yung isa sa mga magandang gawing inahin para dun sa ating gagawing negosyo. So kahit ano yung i-crossbreed natin doon, ay wala tayong magiging problema kapag yun yung ating pinili. So mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at abang-abang ulit sa mga iba pa natin pag-uusapan ng mga topiko tungkol sa pag-alaga ng baboy, mga inahin at mga bigs. So bago tayo matapos ay shoutout muna tayo sa ating mga solid na subscribers, solid na supporters na laging abang, sa lahat ng mga FW, silent viewers na laging tumatangkilik at na-inspire sa ating mga ginagawa dito. So mga farmer, shoutout tayo kay Sir Rodrigo Esplana, ganoon din po kay Ma'am Michelle Gam Samson, kay Ma'am Josephine Namok, kay Sir Jonald Balate, kay Sir Efren Biato, ganoon din po kay Ma'am Marie Tagumata watching from New Zealand, kay Ma'am Mineng Bebay, ganoon din po kay Ma'am Melanie Gusi, kay Sir Marvin Girarcas, kay Ma'am Annalie Balasbas, Sir Macdo Allen, shoutout po sa inyo, kay John Paul De La Cruz, kay Sir Regine Fajardo, kay John Rodmar Cirano na parating nanonood sa ating mga videos, kay Ma'am Remelin Madeha, kay Sir Nelson Tabuso, at syempre kay Sir Ariel Dura ng Antique. Pabisita ng mga farmer, pa-subscribe sa mga YouTube channel nila Probinsyanang Magbababoy, Madiskarting Situring, Agriwen and Adventures, Farmilla TV, at kay A&M Piggery Farm. So mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at sa lahat po ng ating mga subscribers, shoutout po sa inyo. At sa gusto mo po shoutout, pamila kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips and tutorials, pang mga farming ideas, ako sana pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!